Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Kahit po umaga, tayo po ay dadako sa salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay magbasa ng ilang mga talata sa Biblia. Hallelujah. So tayo po ay mayroon pong banal na kasulatan sa aklat po ng Isaiah. Isaiah 40. Sa verse 25. Hallelujah. Basahin po natin. Sabi po sa verse 25, sabi dito, to whom then will you compare me, that I should be like him, says the Holy One. Lift up your eyes on high and see who created this. He who brings out their host by number, calling them all by name. By the greatness of his might, and because he is strong in power, that one is missing. Why do you say, O Jacob, who speak and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God? Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Amen. Hallelujah. Pinagpala po ng ating Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Pansin po natin yung sinabi na Isaiah. Hallelujah. Sabi sa 28, that the Lord is the everlasting God. Hallelujah. Na ang Panginoon daw ay walang hanggang Diyos. So ngayon pong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol sa Diyos. Amen. Hallelujah. At gaano natin kakilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga, noong nakaraang linggo ay akin pong nabanggit kasi nga sa ating pong panahon, sabi nga, tayo po'y nabubuhay sa isang panahon
na nakakatakot. Ha? Perilous times. Hallelujah. So, ibig sabihin, yung panahon na sinasabi sa Bible na perilous o nakakatakot na panahon ay panahon, sa panahon natin. Amen? No? Ito yung panahon na tinutukoy sa Bible. O kung mayroon pa, no? Mayroon pang tinutukoy na higit pa dito, no? Mga minamahal, so, anong magiging kalagayan natin? No? Unang atin pong ng ating pamilya, ng ating mga anak, sa kanilang pananampalataya. No? Kasi nga, tayo po ay nabubuhay, no? Sa isang panahon na marami po ang lumalabas na mga haka-haka o katuruan or sabihin po natin pag-aaral patungkol sa Diyos, no? Na maaring magdudulot ng kalituhan, no? Or confusion sa kaisipan ng maraming Kristiyano. Hallelujah! Na darating ang isang araw na yung Diyos pala na ating tinatawag, yung Diyos na ating kinikilala, ay mali pala tayo. Di ba? Hallelujah! Ngayon, mga minamahal, kasi nga, sa haba ng panahon, hanggang sa panahon natin ngayon, tayo po ay nasa panahon na tinatawag na church age. Alam mo, yung panahon natin, ito po, church age. At dito nakapaloob sa panahon natin, mga minamahal, ang tinatawag na rapture, no? Yung pagkuha ng ating Panginoon sa mananampalataya. Hallelujah! Sa panahon po ng church ay magaganap din yung tinatawag na ano po, tribulation period. No? Sa panahon po ng church age, mga minamahal, ay i-reveal din yung sinasabi sa Bible na paghahari ng Antichrist. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Diba? Ay ngayon nga, marami nagkiklaim ng Antichrist. Sila yung Antikristo. Diba? Ngayon, sa panahon natin, may mga lumalabas na Church of Satan. Talagang saparas talaga ang kanilang sinasamba. Diba? Kahit sa YouTube, i-search po natin. Yung Bible pinupunit nila isa-isa. No? Niyurakan nila, talaga inaapakan nila. At ang itinataas nila ay si Satanas. Hallelujah. Sino Satanas? Di ba si Lucifer? Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, sa atin pong panahon, sa atin pong kalagayan, kahit naman nung hindi pa tayo Kristiyano,
Na? Kung hindi pa tayo nakapagbasa ng Biblia, ako'y naniniwala, lahat ng tao ay mayroong tinatawag na katutubong bait. Alam mo yun, katutubong bait? Hindi pa natuklasan ang Pilipinas ni Magellan, hindi pa dito ay pinangaral, no? Ang Katolisismo sa Pilipinas. Ang mga tao, ang mga ninuno natin ay mayroong tinatawag na katutubong bait. Ang tao nun, pagkapanganak, habang lumalaki, habang nagkakaisip, alam na niya kung ano yung tama at mali. Diba? Kaya doon sa mga tao na hindi nakapakinig ng mabuting balita, maaari ang tanong natin, paano sila i-judge ng ating pong Panginoon na hindi nila alam yung biyaya ng Diyos, hindi nila alam na si Kristo namatay para sa kanila. Diba? Paano i-judge ng ating Panginoon pagdating po ng judgment period? Hallelujah. Kung tayo po ay rapture at haharap sa Panginoon, paano? Diba? Sabi sa Bible, ang hatol ng Panginoon ay depende. Kung ikaw ay sa panahon ng kautusan, panahon ng biyaya, mga minamahal, hahatulan ka ayon sa kautusan. At tayo nabubuhay sa biyaya ng Diyos, ang hatol ni Lord ay ayon sa biyaya niya. Hallelujah. At sa katutubong bait ng tao. Diba? Kasi ang tao ay mayroong konsensya na tinatawag. Amen? Diba gumagawa tayo? Namumuhay tayo araw-araw? Kahit no hindi pa natin nalaman ang salita ng Diyos, nabubuhay tayo batay sa ating konsensya. Batay sa ating budhi. Hallelujah. So, pagka nilabag mo, yung konsensya mo, ang iisip natin, ay nagkasala ka. Kasi nga, alam mong mali, ginagawa mo. Inuusig ka na yung budhi. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. At ngayon, nalaman natin at nakilala natin ang ating Panginoon ayon sa salita ng Diyos. Hallelujah. Na? Ayon sa Biblia, namumuhay tayo batay sa Biblia. Amen? Namumuhay tayo batay sa salita ng Diyos. At gayon din ang ating pagkilala sa Kanya bilang Diyos at Panginoon. Hallelujah. Ngayon, kaya po natin mga minamahal, sabi nga kanina, maaring nakikita nyo sa mga lumalabas sa social media na mayroon po mga turo na dapat na tayo maging maingat. Bakit? Kasi nga, baka isipin natin, pagdating ng panahon, baka isipin natin mali pala ang ating pagkakilala sa Diyos. Hallelujah. Ngayon, ang mga theologian, tinatawag, hallelujah. Sa Bible School, may mga subject na theology. Theology 1, Theology 2. Ito po'y pag-aaral na patungkol sa Diyos. At ang mga nagtuturo nito, ang tawag sa kanila ay mga theologian. Hallelujah. Sa atin, tayo po mga Pentecostal. Kaya nga, may mga Pentecostal theology.
Ibig sabihin, ito yung doktrina at ito yung paniniwala natin patungkol sa Diyos. Hallelujah. Ano po? Sa Genesis chapter 1, verse 1, sabi doon, in the beginning, God created the heaven and the earth. Yung God na tinutukoy doon, ang ibang pangalan na tawag sa Kanya is Elohim. Siyempre sa English ay God. Sa Tagalog naman ay Diyos. Sa Bisaya ay Ginoo. Tama ba? Di ba sa Bisaya ay Ginoo ko? Di ba mo? Yung expression ng mga Bisaya ay Ginoo ko. Di ba? Pag tumidat ay Ginoo. Sa Ilocano ay Apo Diyos. Di ba? Hallelujah. Glory to God. So, in the beginning, Elohim created the heaven and the earth. Hallelujah. So, the meaning of Elohim is seeing. Ano po? Kaya sabi niyo, the name Elohim is the first word used in the scripture to designate God. So, yung Diyos doon, o yung God, yung original na pangalan niya is Elohim. Kumbaga, napakasagradong pangalan. Hallelujah. So, ang atin pong, ang Diyos, na tinawag siyang creator, manlilikha. Minsan, pinagdidibatihan pa, sino ang lumikha sa Diyos? Diba? May mga tao na masyadong malikot ang isip, pati baga ang Diyos ay pagdidibatihan pa, sino ang lumikha sa Kanya? Ay manilikha na nga siya eh. Hallelujah. Diba? Ay kung hahanapin pa natin yon bilang tao, hindi na natin maintindihan, hindi na natin kayang unawain at abutin. Kasi ang Diyos ay higit pa sa kung ano ang naintindihan natin. Mga minamahal, hindi kayang ilarawan ng karunungan at kaisipan ng tao kung ano ang pagka-Diyos ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ipinapaunawa lamang sa atin na kung anong nakikita ng ating mga mata, hallelujah, sa kalawakan dito sa lupa ay kapahayagan lamang na mayroong Diyos na gumawa. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Diba? Buksan natin ang ating Bible sa Psalms. Psalms chapter 19. Ano sabi po dyan? Verse 1. Sabi dyan, the heavens declare the glory of God. Amen. Hallelujah. The heavens. So, ibig sabihin, hindi lang isa. No? Pag sinabing heavens, ibig sabihin, mayroong isa, mayroong pangalawa, may pangatlo. Amen po. No?
Pag sinabing langit, may first heaven, second heaven, may third heaven. Naalala niyo minsan si Pablo, mayroon siyang pangitain, isang tao na dinala ng Diyos sa saan? Doon sa ikatlong langit. Ay bakit nagkaroon ikatlong langit kung walang isang langit, mayroong pangalawang langit? Nandiyan pa kayo? Naunawa po natin, di ba? Yung misteryo ng salita ng ating pong Panginoon about heaven. Na? Sabi ng Bible, na? Sabi dito sa Psalms, the heavens declares the glory of God. Hallelujah. Ngayon, bakit ito po ay plural, di ba? Kasi, sabi ng Bible, nung si Pablo yung nagpahayag at nagsalita, isang kanyang pangitain na isang tao dinala ng Diyos sa ikatlong langit. Kaya nga, sabi ng Bible, the heavens declares the glory of God. Ano bang makikita natin sa langit? Kaya natin, yung naabot lang ng ating tanaw. Diba? Kita natin ay kalawakan. Kita natin ay mga ulap. Ha? Kita natin ay may araw. Ano pa nakikita natin sa kalawakan? Siyempre, pag araw, ulap, araw, diba, liwanag. Hallelujah. No? Nakikita natin ay blue ang kalangitan. Hallelujah. Bakit kaya blue ano? Naisip pa natin yun. Hallelujah. Kung ano nakikita natin sa kalawakan, dyan po naka-display, no? Na isang kapahayagan na mayroong Diyos na gumawa niyan. Amen? Kasi sa atin pong likas na kaisipan at pangunawa, ang alam lang po natin sa kwento, no? Na noong unang panahon, kumbaga nagkaroon ng kalawakan, noong una daw, yung langit ay mababa lang. Kaya ang ginawa ni Adan ay nagbayo. Diba? Sa kwentong barbero, di ba, Nay? Mga istorya-istorya na mga matatanda noon, ay mababa lang daw ang langit. Ay simple siguro, bangga ang ulo ni Adan. Ay di, uwasan ng lusong at bayo. Kaya bayo siya. Habang bayo siya ng bayo, unti-unti nagataas. Gaano kalakas si Adan? Na yung kalawakan ay kanyang itaas sa pamagitan na ng bayo? Ay kababayo niya, ay yung suklay daw ni Iba, ay di sumabit, ay di natanggal sa ulo niya, kaya nandun na. Mga istorya ng mga matatanda na kung ating titinan, parang may kaunting katotohanan, pero kung basihan ay Biblia, malayo sa katotohanan. Nandiyan pa kayo? Hallelujah! Na kung ating babasahin ang Biblia, sabi ng Bible, the heavens declares the glory of God. No? Naka-display po dyan at nakikita ng mga tao at nagpapahayag sa kalawakan na mayroong Diyos na gumawa at lumikha niyan. Amen? So, ibig sabihin, kahit wala pa ang scriptures, ang Biblia, tayo bilang tao ay maniniwala at mag-iisip, may Diyos. Di ba? May Diyos na gumawa. Hindi naman kaya gawin ng tao yan. Di ba? Hallelujah. Sabi ng Bible, sa ibang sitas ng Biblia dito sa Isaiah, ang Diyos ang naglatag ng kalangitan.
No? At siya yung naglagay ng mga boundaries, hangganan. Diba? Magagawa ba ng tao maglagay ng hangganan? No? Ng langit at ng lupa? Kaya nga makikita po natin mga minamahal sa Bible, no? Sabi ni Salmista David, dito po sa chapter 19, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. No? Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Oh. So nakadisplay na dyan eh. So tayo bilang tao, no, mag-iisip tayo at sa ayaw mo at sa gusto, kailangan mong maniwala at kumbinsihin ang sarili mo na may Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay na yan. Sa araw, kita mo, may maliwanag, may araw, na ang araw ay sumisikat doon saan ba sumisikat? Dito, silangan. At lumulubog doon sa kanluran. Hallelujah. Ay ngayon, mayroong mga teorya na ang araw ay pinapabagal. Ay labag sa Biblia yun. Sabi ng Bible, sa huling araw, paiklihin ni Lord ang mga araw eh. Paano nangyari na ang araw ay pababagalin ang pagkilos? Diba? Ano ba ang umiikot? Mundo o araw? Diba ang mundo ang umiikot? Ayon sa science, diba? Ang araw hindi naman gumagalaw eh. Ay ayon sa science, ang umiikot ay mundo. Ngayon, pababagalin ang pag-ikot ng mundo sa pamagitan ng kaisipan at karunungan ng tao. No? At sino nakagawa niyan? Mga inchik. Sabi sa YouTube eh. Diba? Dahil doon sa ginawa nilang napakalaking dam sa China, ayun daw, ang epekto nun ay pinababagal ang pag-ikot ng mundo. Kasi kung sa dami ng tubig na nakaimbak doon sa kanila. Diba? Kasi alam niyo, ang Diyos natin ay balanse sa lahat. Diba? Sabi ng Bible eh, ang Diyos ay nagpapaulan sa mabuti at masama. Sabi ng Bible yan. Diba? Kaya ang blessing ni Lord ay para sa lahat eh. Amen? Si Lord ay balanse at fair para sa lahat. May nagtanong, Pastor, ito bagang ang mga pagpapala ba ay para din sa lahat? O mamimili lang kami ng gusto namin? Sabi ng Norwegian. Binasa yung Bible. Ang Diyos ay nagpapaulan sa masama at mabuti. Ang ibig sabihin, ang biyaya ay dapat hindi natin pinipili para sa lahat. Amen po ba? Ngayon, tiyan natin. Ay kung ang ginawa ng China, nagtayo ng napakalaking dam at mag-imbak ng napakaraming tubig, ibig sabihin, yung mundo natin, hindi magiging balanse ang ikot. Kasi, bumigat dun eh. Gaano kabigat yun? Kung ilang barilis na tubig yun. Ilang litrong tubig. Ilang bilyong tubig na naipon sa kanila. Ay hindi magiging balanse ang pag-ikot ng mundo. Kaya ayon sa pag-aaral ng iba, pinababagal ang pag-ikot ng mundo.
Hallelujah. Ngayon, kaya po natin mga minamahal, balikan natin ang Bible. The heavens declares the glory of God, and the sky above proclaim His handiwork. No? Wala pa ang Biblia, naka-display na dyan ang mga ginawa ng Diyos sa kalawakan. Amen? Hallelujah. Kaya sabi niya, sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit, wala rin silang tunog na ating naririnig, ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umaga, lumalabas ito na parang masayang kasintahan. Hallelujah. So, maliwanag mga minamahal, no? Na mayroong Diyos. Ngayon, sa paglipas ng panahon, na siyempre nandito na tao sa mundo. Ngayon, maalala natin minsan, nung tawagin ng atin pong Panginoon si Moses para pangunahan ang kanyang bayan, no? Na ilabas mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sabi po sa Exodus chapter 3, no? Verse 13 to 15, Exodus chapter 6, verse 2 and verse 3. Hallelujah. Hindi alam ni Moses kung ano ang kanyang sasabihin sa mga tao. Kaya nga, nangusap ang Diyos sa kanya. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Sino ang nagsugo sa akin? Diba? So, ano po ang pakilala ng Diyos? Sabihin mo sa kanila kung sino nagsugo sa iyo. Ako ay si ako nga. I am that I am. Hallelujah. So, ano po mga minamahal? I am that I am. Ngayon, may mga nagsasabi at nag-iisip kung ang katuruan na maaring paniwala at sundin natin sa ating panahon, kung ang turo sa lumang tipan na ay iba ang pangalan ng Diyos at iba ang pangalan ng Panginoon Diyos na sinusunod natin sa bagong tipan, malilito ang tao. Hallelujah. Diba? Kung ibang pangalan ng Diyos, pangalan na kinikilala ng Diyos sa lumang tipan ay si Yahweh or Jehovah. Hallelujah. Diba? Kaya pala mayroon pong may mga nagtuturo na ang kanilang paniwala ay si Jesus lang. Nakasumpo na kayo na ang kanilang sekta ay all for Jesus? Pag nag-pray sila, hindi mo marinig na mayroong Father. Jesus lang. Kaya nga all for Jesus eh. Mayroon naman, puro Ama.
Sa sablayan, mayroon, ama po. No? Puro ama, walang anak. Hallelujah. Kasi nga, mayroon po mga pag-aaral, mga theology, no? At paniniwala ng iba na hindi lang isa ang Diyos, maraming Diyos. Tawag po dito is politism. Maraming Diyos. No? At mayroon po mga religion na hindi lang isang Diyos. Pati yung mga lolo nila, Diyos. Yung lola, Diyos na rin. Yung mga namatay. No? At sila, ngayon, kaya nagsusumikap sila na pumunta sa iba't ibang mga dako ng mundo. Kasi paniwala nila na ang lahat ng sakripisyo nila ay magbubunga at darating ang araw na sila rin ay magiging Diyos din. No? So, ang tawag doon is politism. Maraming Diyos. Hindi lang iisang Diyos. Tayo, ang paniwala natin, iisang Diyos. No? At yung tawag dito is, it is the eternal Godhead. Pag sinabing eternal Godhead, God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Na ang eternal Godhead ay nabubuo sa tatlong persona sa iisang pagka-Diyos. Iisang Diyos. Amen. Pero may tatlong persona. Ang Ama, si Jesus Christ, and the Holy Spirit. No? Hindi tatlo. Tatlong persona. Ang pagka-Diyos, iisa lang. Kaya nga isang Diyos eh. No? Ang tawag po dyan is eternal Godhead sa Pentecostal theology. Andyan pa kayo? No? Sa doktrina ng mga Kristiyano, yan ang paniniwala natin. No? Na mayroong iisang Diyos, ngunit may tatlong persona. Nandiyan pa kayo? Amen. Hallelujah. Ayan, balikan natin ang ating pong talata sa aklat po ng Isaiah. Sabi niya, kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Mayroon ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Hello? Mayroon ba tayong pwedeng ihambing sa Diyos? Kaya sabi ng Bible, tumingala kayo sa langit. Pagka nakatingin tayo sa langit, anong maiisipin natin? No? Mayroon ba tayong pwedeng ihambing sa Kanya? Ibig sabihin, ang Diyos na gumawa ng langit ay walang katulad. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Ano po? So ito po mga minamahal. Kaya nga, sabi ng isang preacher, isang mangangaral, si Yahweh at si El-Elyon ay iisang Diyos. Ayon sa kanyang paniniwala at ayon sa paniniwala ng maraming Kristiyano. Hello? Amen? No? Yahweh. Alam niyo mga minamahal, mayroon pa, marinig tayo, Elohim, El-Elyon, El-Olam, no? El Shaddai. Ito pamilyar sa atin. Kasi ang El Shaddai sa Pilipinas may religion El Shaddai. Ano religion mo? El Shaddai. No? Ang alam ko nung una,
wala pa yung religion El Shaddai, kanta yan eh. El Shaddai, El Shaddai. Kasi nung yung kabataan kami, lagi namin special number, El Shaddai. Nakanta. So, hindi naman maintindihan, El Shaddai. Pag sinabi El Shaddai, the Almighty God. Amen. Ang ating Diyos na si Yahweh o si El Elyon, He is the Almighty God. Amen. Makapangyarihang Diyos. Diba? Ibig sabihin, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa ay wala siyang kapantay, wala siyang katulad, makapangyarihan. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, in the beginning, Elohim created the heaven and the earth. Mayroon pa bang ibang Diyos na makagagawa ng langit at ng lupa? Kaya nga sabi ng Bible, the heavens declares the glory of God. No? Sabi ni Isaiah, tumingala kayo sa langit. Ano po? Anong makikita natin sa langit? Kung araw, araw, liwanag, ulap. No? Sa gabi, ano makikita natin? Buwan. Mga bituin. Di ba, ang Diyos ang gumawa niyan? Amen? Hallelujah. Kaya sabi dito, lift up your eyes on high and see who created this. Tingnan natin, sino ang lumikha nito? Sino ang lumikha ng buwan at mga bituin sa langit? Hallelujah. What else, mga minamahal, sabi dito, He who brings and their host by number, calling them all by name. Hallelujah. Mayroon ba? Hallelujah. No? Sino ba ang lumikha sa mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay sa kanilang pangalan? Bawat mga bituin sa langit may kanya-kanyang pangalan na ibinigay ang Diyos. Nandyan pa kayo? Amen. Kaya nga, di ba, napaka-misteryo. At ito po, mga minamahal, sa atin pong kalagayan, kung hindi na natin masyadong maunawaan at maintindihan, mag-pray ka na lang kay Lord. At yung mga misteryo sa Biblia, huwag mo na itanong sa akin o sa kanino pang pastor. Pag namatay tayo o pag na-rapture tayo, doon natin itanong kay Lord. Tama ba? Amen. Bakit? Ang mga misteryo sa Biblia, hindi yun para sa atin. Yung kaya lang natin maintindihan, yun lang ang atin. Amen? Amen. At yung mga misteryo, yun ay para na kay Lord. Sabi sa Bible. No? Yung hindi natin maintindihan, hindi yun para sa tao, para sa Diyos yun. Hallelujah. Kung ano yung nakikita natin sa langit, maniwala ka may Diyos. Amen? Hallelujah. No? Kaya, ano po? El Shaddai, the Almighty God. Hindi ibig sabihin, pag ang pangalan, tinawag na Elohim, ibang Diyos. Hindi ibig sabihin, pag tinawag sa pangalang El Elyon ay iba ng Diyos. Hindi ibig sabihin, pag tinawag siyang Yahweh ay ibang Diyos.
Kapatid, mga minamahal. Hallelujah. Ito'y mga pangalan. Para tawagin ang Diyos. At alam niyo, mga minamahal, sabi dito, ano po? And God spake unto Moses and said unto him, I am the Lord. Sabi ng Diyos sa kanya. Nang magsalita ang Diyos sa kanya, ang sabi ng Bible, sabi ni Yahweh, I am the Lord. Sa ibang salin, ano po? Yung Lord is Jehovah. So, pwedeng sabihin na, I am Jehovah. Walang problema po doon. Amen? Amen po. No? Kasi ang Bible, iba-ibang translation yan. Hallelujah. Hanggang dumating sa atin. Sa Tagalog translation. Hallelujah. Kaya nga, palayo ng palayo eh. Kaya kung babalik tayo, kaya nga ang pinakamalapit na translation ng Biblia is King James Version. Pagdating sa magandang balita, napakalayo na po mga kapatid. Kaya nga, minsan nagdudulot na ng confusion sa marami mga tao. Maaari isipin natin, baka iba na ang ating Diyos na tinatawag. Diba? Hallelujah. Kaya sabi ng Bible sa Exodus, and the God spake unto Moses and said unto him, I am the Lord, or I am the Jehovah. Hallelujah. And I appeared unto Abraham, Isaac, and unto Jacob by the name of God Almighty, or El Shaddai. Sabi ng Diyos kay Moses, ako ay nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Ako ang makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Diba? Sa panahon ni Abraham, ang tawag sa kanya is El Shaddai. Pagdating kay Moses, ano po? Say, nagpakilala ng Jehovah. Hallelujah. Hindi yun magkaiba. Bakit mga minamahal? Ano pa ang paliwanag dito? By the name of God Almighty El Shaddai, but by my name, Jehovah was not known to them. Jehovah is the name for the Lord God occurring most frequently in the Old Testament. Hallelujah. The actual Hebrew form of the word was Yahweh. Actually, hindi talaga yung Yahweh na may vowels, di ba? Yung YHWH lang. Paano mo? Kaya nga, sa Hebrew, hindi nila basta-basta na sinasabi, pinopronounce yung salitang Yahweh. Kasi nga mahirap eh. At ang iniisip nila sa panahon sa Old Testament, baka sila ay magkasala laban sa Diyos sa paggamit ng kanyang pangalan sa walang katuturang mga bagay. Alam ba natin na pwede tayong magkasala? Bilang tao, pagka binabanggit natin basta-basta ang pangalan ng Diyos,
sa mga bagay na walang kwenta. Diba? Kaya nga, minsan nadulas tayo, ay Diyos ko Lord. Diba nadulas ka lang, pati Diyos nabanggit mo na eh. At alam niyo sa Bible, sa lumang tipan, hindi basta-basta binabanggit ang pangalan ng Diyos. Hallelujah. Ano po? Hallelujah. Kaya sabi dyan, sabi dyan, the actual Hebrew form of the word was Yahweh. The Hebrew alphabet does not have a vowels. Yung alphabet nila walang vowels. Ano po? Hallelujah. We really do not know how the Hebrew pronounce the name. Hallelujah. Yahweh. The Greek translation, sabi dito, is Iowe. Because they were forbidden by the commandments to take the name of the Lord in vain. Bawal na bawal sa kautusan. Di ba sabi sa Bible, sa Ten Commandments, huwag niyong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At yan po ay pinagbabawal sa kautusan. Hallelujah. Kaya nga, ang mga Hebreo, hindi nila basta-basta binabanggit. Kasi nga, ayon sa batas, magkakasala sila. Nandyan pa kayo? Kaya nga, kapatid mga minamahal, no? Mahalaga kung paano natin tawagin ang atin pong Panginoon ay mayroon pong kalakip na pagrespeto at pagpapahalaga sa pangalan ng Diyos. At pag binanggit mo ay Jehovah or Yahweh, kapatid mga minamahal, mahalaga naroon ang ating respeto sa Diyos. Amen po ba? Amen. Huwag lang natin gawing ekspresyon ang pangalan ng Diyos. Hallelujah. Diba? Huwag natin gamitin sa pagbibiro ang pangalan ng Diyos. Sapagkat sabi ng Bible, it is forbidden to pronounce the name of God. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Kaya nga, sa panahon ni Moses, sabi ni Yahweh sa kanya, I am that I am. Diba? Ako ay si ako nga. Hallelujah. Ngayon, ano pa sinasabi na Isaiah? Sa verse 26, by the greatness of His might, and because He is strong in power. Yun ang ating Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Sino ba sa kanila ang nagpapakilos at sino ba ang nagbibigay sa kanila ng pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Nakita po natin yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi dito, why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God. Bakit mo yan sinasabi? Hallelujah. Israel, bakit ka nagrireklamo? Na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kapihang nararanasan. Kita mo natin, kaya nga, ang bayang Israel, parang hindi nila alintana, na parang bagang pinabayaan sila ng ating Panginoon o pinabayaan sila ni Yahweh ng Diyos.
Diba? Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord? Hallelujah. And my right is disregarded by my God. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God. Di ba nyo narinig? No? Hindi ba ninyo napakinggan ng Diyos na tumawag sa inyo ay makapangyarihan at walang hanggang Diyos? Amen? Hallelujah. Walang hanggang Diyos. Kaya nga mga minamahal, ilagay po natin sa ating puso at kaisipan kung sino ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, at Diyos na tumawag kay Moses, kapatid, yun din ang Diyos na ating tinatawagan at pinaglilingkuran sa ating panahon. Amen. Bakit? Sapagkat sabi ng Biblia sa aklat ni Malakay, I am the God, I never change. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Amen. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. His name is Jesus. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Diba? I am that I am. Kung sinabi ng Diyos kay Moses, I am that I am, sinabi din ni Jesus yan eh. Sa Bible, John chapter 8. Amen. No? Di ba sinabi ng ating pong Panginoon, I am the good shepherd. I am the bread of life. I am the light of this world. Nandiyan pa kayo? Diyos lang ang may karapatan na gumamit ng salitang I am that I am. And we believe that Jesus is Lord. Amen? Hallelujah. Diba? Bakit? Si Jesus ay bahagi ng pagka-Diyos ng eternal Godhead. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, no? Simple lang. Tandaan po natin, pag nako-confuse tayo sa mga naririnig natin na iba-ibang turo about God, magbasa tayo ng Bible. Amen? Amen. At tandaan natin, hindi tayo mako-confuse, hindi ka malilito. Bakit? Our God is not the author of confusion. Sabi ng Biblia. Amen? Hindi siya Diyos na pinanggagalingan ng pagkalito. Hallelujah. Kung mayroon man mga aral na iba ang tinuturo, kapatid, yan ay mga teorya, pag-aaral. Kasi nga lahat naman tayo nag-aaral about God. Amen? No? Kaya kung ano pa iniwala natin sa isip natin at sa puso natin, panghawakan natin. No? Pag nirapture tayo, namatay tayo, babalik tayo sa Diyos. Lahat ng ating mga katanungan, sasagutin ng ating Panginoon sa langit. Amen? Hallelujah. Maniwala lang tayo, may Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Pagpapatuloy po natin sa dalinggong ating pag-aaral patungkol sa Diyos. Tayo pong lahat,
ay manalangin ngayong umaga. Hallelujah. Praise the Lord. Dakila at papagpala naming Diyos ngayon pong umaga. Kami po ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat sapagkat tunay nga po, Panginoon, Ikaw po ang pinaggagalingan ng kaalaman at karunungan. Pangunawa, hindi man ganap at lubos ang aming pagkakakilala at pangunawa. Panginoon, sa pangalan na tinatawag ka mula sa aming mga ninuno sa lumang tipan, sa mga naunang tao na naglingkod at nakilala ka hanggang sa aming panahon bilang iyong iglesia. Dakilang Diyos, patuloy, Panginoon, na manahan ka sa aming puso. Hallelujah. Bilang Panginoon at Diyos na nagbigay ng buhay sa amin, Lord, tulungan mo kami na mamuhay ng naayon sa iyong mga salita. Mamuhay kami na may kabanalan, sapagat yun ang sabi ng iyong mga salita, sapagat ang aming Diyos na pinaglilingkuran ayon sa Biblia ay Diyos na banal. Mamuhay kami na may kabanalan at katuwiran. Salamat, Panginoon, ngayong umaga. Maghari ka sa aming puso. Manahan ka sa aming buhay. At kami, Panginoon, ay mabuhay na punong-puno ng kapayapaan. Sapagkat naniniwala kami ay tinawag mo, ibinilang na iyong anak, at ikaw ang aming Ama na nasa langit, si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas na iyong ibinigay para tubusin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Salamat sa kapatawaran. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pangalan ng bawat sa amin ay sinulat mo sa aklat ng buhay. At kayong umaga, muli, Panginoon, ay aming nire-renew ugad ang aming commitment sa inyo na kami ay maglilingkod at ikaw lamang ang Diyos na aming kikilalanin, itataas sa aming buhay. Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. At Diyos na aming pinaglilingkuran sa aming kapanahunan. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pong pagpartake sa communion ngayong umaga at pagpalain mo ang bawat isa na anak mong tatanggap nito sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tinatawagin ko po si Brother Jerry Liedo at Sister Day. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong Panginoon. Ngayon po umaga, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 20. Mayroon na. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon,
At binibigay ko naman sa inyo, noong gabing sa ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-pirasong iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo, ito gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po ang atin pong Panginoon. Ang pagpartake at o pakikibahagi sa communion ay isang pagpapahayag. At paniniwala natin na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Ito po'y pag-alaala sa sakripisyo na ginawa ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, once na tayo po ay naniniwala na si Jesus ay namatay para sa atin, na tayo po ay kabahagi sa katawan ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo. At ang kopa o ang saro, katas ng ubas, ay simbolo ng dugo ng ating pong Panginoon na nabubo sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay bayaran at tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, kaya tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, hindi para tayo po'y maligtas, kundi tayo po'y gumagawa, naglilingkod para sa ating gantimpala doon sa langit. Bakit? Sapagkat tayo ay iniligtas na ng ating Panginoon. Amen? Bayad na ang kaligtasan natin. Maniwala ka lang, manampalataya ka lang. At maglingkod ka sa Panginoon, gumawa ka para sa Diyos, yan po'y para sa gantimpala natin. Purihin po ang atin pong Panginoon. Bawat isa na tumanggap sa Panginoon ay malaya na makibahagi, kumuha ng tinapay at saro ngayong umaga. Amen. Were the world at the beginning, one with God and Lord Most High, your hidden glory in creation, and now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
Yes, Lord. What a beautiful name it is, O God. Hallelujah. Sa muli po, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat ngayon pong umaga. Sa pagkakataon na kami po ay malaya na makibahagi sa aming communion. Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak. Nawa, Panginoon, patuloy